Mayong hapon mga kabyanan kag mga kauturan naton sa Ginoo. Sa sini nga hapon, yari naman kita sa aton programa The Living Word. Nagabot sa inyo kada Miyerkules, alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Ang Living Word Radio Ministry nagadala sa inyo sang sini nga programa kag ang pinaka-sintro naton amo ang pulong sang Dios nga aton ginatun-an, aton ginapamalandungan, aton ginatalakay ang mga importante nga subject or topiko nga makabulig sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Gani sa sini nga hapon, ini ang inyong abyan Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church dira sa Cubaysor, diri sa Malayaklan. Kag aton gid nga ginasulit ang pagtamyaw sa tanan naton nga mga tagpalamati. Maayong nga hapon sa inyo nga tanan. Kagkabay nga ang Ginoo yara man sa inyo nagapadayon nga matutom sa inyo nga mga kabuhi labi na sa aton nga mga kauturan. Gani sini nga tiyon una kita sa pagpalapit sa Ginoo sa isa ka pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Our loving and heavenly Father, Lord, sa sini nga hapon, pasalamat gid kami sa imo nga sa siningation makapadayon kami sa amon programa The Living Word. Sa din Lord ang pinaka-sentro amo ang imo nga pulong nga pulong nga gamhanan nga importante gid sa amon kabuhi bilang imo mga kanakan bisan pa sa amon nga mga kabyanan nga makabulig ang imo nga mga pulong nga amon diri ginatun-an para sa ilang kaluwasan ag bisan pa sa ilaman nga espirituanon nga pagpangabuhi. Kani sa sining hapon, Lord, ginapangayo namon ang imo nga pagpanguna. Ikaw ang maghatag sa amon sang kaalam, ang padayon namon nga tuon o pagpamalantong sang imo nga mga pulong, amon gid nga mahangpan, amon maintindihan ang gusto mo nga ipaabot sa amon nga pagtulunan sa sining hapon. Ikaw ang magpakamaayo sa tanan namon nga mga kabyanan nga wala pa relasyon sa imo nga kabay pa Lord, ang ini nga programa mangin galamiton nga sila man makadangat sa punto sang ila kabuhi nga mabato nila ikaw bilang ila Ginoo kag ila manduluwas sa gusto nga maangkon nila ang Christian life o ang kabuhi nga Kristohanon. Kay amo nang imugid nga tinutuyo sa tanan nga mga katawhan nga ang kaluwasan mabaton. Gani ikaw magpakamaayo bisan pa sa sining radio station nga ginagamit mo nga paagi sa sining nga radio network mabantala ang imo nga pulong. Kani Lord, salamat gid sa imo assurance nga ikaw kaupod namon sa tagsakation nga ginahimo namon ang imo nga buluhaton. Iniamon pangamuyo, iniamon pasalamat in Jesus name. Amen. Okay, sa siningation, sa liwat, welcome sa aton nga programa The Living Word. Kag naumpisahan naton sang nagligad nga Miyerkules, last Wednesday, ang topiko nga importante sa pag-atubang naton sang sini nga year 2026. Kag ang aton nga gintalakay sang nagligad nga Miyerkules is about the great annual race for all Christians this year 2026. The great annual race for all Christians for this year 2026. That's why ginasulit naton salamat sa Ginoo nga sa liwat may another chance kita nga makahimo sa mga buluhaton para sa iyang glory and honor. Bangod gindugang naman sa aton ang ini nga year 2026. Kag isa naman ni ka pagpanghangkat sa aton. This year 2026 is a great challenge for all of us. Ang ginatukoy ko kita nga may relasyon na sa Ginoo bangod ginbato naton siya bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. This year 2026 isa ka challenge sa aton nga makakabuhi kita luwat sang kabuhi nga madinaogon.
Because sa kamaturan nga aton na tun-an sa pulong sang Dios nga basta ang Dios kaupod naton, wala sing mga bagay nga makatumba sa aton, wala sing kuno nga pursa nga makapugong sa aton sa paghimo sang iya kabubuton sa aton kabuhi. That's why we are reminded by the Apostle Paul na naghambal, if God be for us, who can be against us? Gani amo niyang kamaturan nga ang mga Kristiyanon dapat magkalipay, dapat maghugyaw bangod sa sini nga ginhambal sa pulong sang Dios through the Apostle Paul, nga kung ang Dios kaupon naton, sino ang makalandas o sino ang makapirdi o sino ang makalutos sa aton? If God be for us, who can be against us? Kag ini pagpasalig sang Dios through His Word nga ang mga Kristiyanon sa pag-atubang sang sini nga year 2026, even though wala kita kagid nakahibalo kung ano ang mga manginunod sang sini nga bugos nga year 2026. And I know for sure nga base man mismo sa balang nga kasulatan, ang kalibutan nga aton ginapuy-an nagapadulong sa mga bagay nga nagakunsakwan pa getting worse and worse ang kalibutan nga aton karon ginapuy-an. It is because nga yari pa diri ang gahom sa kasalanan through the leadership of the arch-enemy of God, who is Satan. Ang arch-enemy, when you say arch-enemy, ang kaaway gid sang Dios, kaaway sang Kristohanon, kaaway sang matuod nga simbahan nga ginpundar ni Kristo Jesus sa sining nga kalibutan, nga wala sinliwan kundi amo si Satan. Ang meaning sang iya nga pangalan Satan means adversary or enemy. It means nga kaaway. Sino siya kaaway? So according to God's word, kaaway siya sang Dios, kaaway siya sang simbahan, kaaway siya sang tanan nga mga matuod nga Kristohanon. Gani ang iya ginahimo amo ang pagbalabag sang tanan nga mga bulaton nga ginhimo ni Kristo Jesus sang pagkarinya sa sining nga kalibutan. Kag ang ina nga bulaton nga ginbili ni Kristo Jesus sa tanan nga mga kaanakan niya, sa tanan nga mga churches, sa tanan nga mga Kristohanon, nga dapat sumpuon, dapat nga balabagan man ang tanan nga padiyot sang kaaway, nga hindi siya magdaog sa kabuhi sang mga matuod nga mga anak sang Dios nga amo ang mga Kristohanon. Gani sa sini nga hapon aton diri padayunon ang aton nga ginumpisahan na last Wednesday, the great annual race for all Christians for this year 2026. Ang dako nga tuigan nga dalaganon. When you say annual race, it means yearly ito. That's why aton diri ginhambal last Wednesday nga ang kada year nga nag-aabot sa aton nga kabuhi nga kung pag-abot sang sina nga year gina-celebrate naton namuna nga we have New Year's celebration sang nagligad to nga year lang 2025. Makita naton kung paano man nagpanghikot ang Dios, gani aton gid siya ginapasalamatan sa nanungod sang iya nga gugma, sang iya katutom nga nagapadayon sa aton kabuhi last year 2025 and this year 2026. We are very confident nga ang Dios gyapon wala nagabago. He is the same yesterday, today, and forever. That's why our God is a God who is unchangeable. Wala siya iya nagabago, hindi siya kapareho sa aton nga kung isa changeable kita, nagaiba-iba ang aton nga mga decision, iba-iba ang aton nga mga plano. Kag kisa mga bagay nga ginaobra naton na nagadungong pa sa aton sa kagubaan o kung kasamaran sa aton kabuhi. Gani sa sini nga hapon. Okay, so padayunon naton ang naumpisa na sang nagligad nga Miyerkules, the great annual race for all Christians for this year 2026. So ang nambal ko na sang nagligad nga Miyerkules nga ang Biblia nagakumparar sa Christian life sa isa kadalaganon. The Bible compares the Christian life to a race. Isa kadalaganon. O sa Tagalog ginatawag takbuhin.
Gani, sa aton bilang mga Kristohanon, every year, may ginlahad na, may ginpresentar na, o kung may ginladlad na sa aton ang Dios sang isa naman kadalaganon. So that's why siling na akon sang nagligan nga Miyerkules, nga daw pariyo bala nga sa athletic competition, labi na sa race o sa pagdalagan, dinedivide nila by league, different leagues of the game. Gani sa aton man, kada year, another league of our race for the Lord. Gani, amuni ang hambal nga each year, we run another leg of our Christian race. Every year, each year, we run another leg. That's why ang year 2026, this is another leg for our journey toward our goal for this year, 2026. Isa ka kamaturan, each year, kada tuig nga nag-abot sa aton kabuhi, it brings us closer to the goal. Bangod tanan kita mayara nga nalalabuton, mayara kita nga goal, kagang aton gid nga pinaka-goal, amo nga madaog naton, ma-reach naton, o maabot naton ang aton nga pinakalalabuton. Kag bangod yara kita sa isa ka Christian race, kay ginkuparar ang aton Christian life sa isa ka dalaganon, ang kamanturan nga dapat naton talupang don pirmi sa aton nga pagdalagan, kita tanan matawag nga mga runners for the Lord Jesus Christ. And being all runners for the Lord Jesus Christ, tanan kita nagahandom gid sang kadalagan, because all runners long to win. Ang tanan nga mga manugdalagan nagakuan gid, naga-aspire, nagahandom gid sa kang ginatawag kadalagan. Gani ang aton sa aton tinga pagpadayon, aton na umpisahan, just a sort of review of what we have studied last Wednesday, nga ang pamangkot bala, what do we need to win the race for this year 2026? Ano bala ang mga kinanglano naton para nga sa sini nga year 2026 magadaog kita liwat sa sini nga dalaganon? What do we need to win the race? So aton diri basahon ang tatlo ni ka passage of the scriptures nga basihan naton sang aton nga pagtuon. Ang una gid amo ang 1 Corinthians chapter 9 verse 24 up to verse 27. Basahon ko diri sa hiligaynon nga Biblia. Ang hambal umpisa sa verse 24. Nakahibalugid kamo nga sa palumba nagaintra ang madamo nga mga manugdalagan. Pero isa lang sa ila premyo. Makuha ninyo ang premyo. Ang tagsa ka humalampang nga nagahanas, nagasunod sing maid-id sang mga tulumanon. Agod makurunahan siya sang kuruna nga umalagi lamang. Pero kita aton nagahimo sini, agod makaangkon sang kuruna nga nagapadayon. Amoy na nga nagadalagan ako sing tadlong, padulong sa ginatapusan sang palumba. Kag amuman ina kasubong ako sang buksidor nga wala nagasumbag sang hangin. Ginapaanad ko ang akon lawas sa mga sumbag kag ginadisiplina ko ini. Kay base sa tapos ako makaagda sa iban sa palumba, ako akon sikwayon. Okay, so muna ang sulat ni Apostol Pablo sa isa ka simbahan
sa tanan nga mga membro o mga tumuluo sa simbahan nga yara sa Corinto bilang gingamit sang Ginoo nga nangin instrumento kung na napundar ang isa ka local church sa Corinth, wala singlon kundi amo sa Apostol Pablo. Kag bilang siya ang gingamit sang Ginoo nga napundar ang church sa Corinto, nakita niya nga may ara gid siya nga burden nga buligan ang mga tumuluo para magtubo sa ilang pagtuo. Magtubo sa ilang pagkakristohanon. Gani dua ka bisis niya gin sulatan ang mga membro sang church sa Corinth. That's why sa aton nga Biblia, ang New Testament, may duha ka libro nga ginatawag First and 2 Corinthians. So, duha ka libro. Sulat ni Apostol Pablo bilang pag-remind, bilang pagpadumdum sa mga membro sang church, isa ka local church sa lugar sang Corinth, nga dapat nila gid talupang don ang kamaturan nga ang tanan nga Kristohanon yara sa isa ka dalaganon. We are a Christian race. Kag gingamit niya mismo ang iya example, ang iya nga ehemplo nga siya man nagadalagan. Amo na nga ginmention niya diri sa ina, ginmention niya diri kay ina nga kung ano ang ginhimo niya, no? Kag amo na nga siling diri ang tagsa ka humalampang nga nagahanas, nagasunod sing maid-id sang mga tulumanon. Agod makurunahan siya sang kuruna nga umalagi lamang. Gani ginhalintulad ang mga manugdalagan sa mind ni Apostol Pablo, ang mga athletes, mga dumalagan, mga manugdumalagan sa palumba bala sa mga kompetisyon sa ubos ang bukid sang Olympus. That's why there nagumpisa ang mga Olympic Games sa Mount Olympus. Kay diragin pattern ang mga paindis-indis, mga pagpalumba. Gani ang hambal ni Pablo, ang mga nagadalagan sa mga Olympic Games, naga-after lang niya sang corona, sang premyo nga mabato nila, pero ang hambal, ina nga mga corona, umalagi lamang, madinulunton, magakadula, magakasamad. Pero siling niya, kita yang mga Kristohanon, muna nga hambal niya, pero kita aton ginahimo sini agod makaangkon sang kuruna nga nagapadayon. Amo na yang ang aton nga pagkakristohanon bilang yara kita sa isa ka dalaganon, ang aton niya pinaka-purpose to obtain that crown or that prize nga hindi corruptible. Hindi corrupt, hindi madinulunton, kundi ang crown niya nga incorruptible. Amo na ang ginsaad sang Ginoo nga ihatag niya sa tanan nga mga manugdalagan nga nakatapos sang ila nga dalaganon. Gani amo ni ang hambal na Apostol Pablo, gani amo na nga siling niya, amo ina nga nagadalagan ako sing tadlong padulong sa ginatapusan sang palumba. Kag amo man ina nga kasubong ako sang buksidor nga wala nagasumbag sa hangin. Nagaulugan, ini masiling naton idiomatic expression sang isa ka tawo nga wala lang nagapalagpat. Wala lang nagapataka, obra sa mga lobraon nga wa isa ka siguro kung ano ang mangin resulta. Gani siling ni Pablo sa niya, kaangay ako sang buksidor nga wala nagasuntok sa hangin. Nagawulugan, may pinaka-purpose ang iya ginaobra sa iya kabuhi. Kag amoy na ang dapat nga mangin kinaaya sang tanan nga Kristohanon. Ang tanan nga mga ginaobra naton, ang hambal sa Biblia, sa hambal man ni Apostol Pablo, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Gani amo ni ang ehemplo si Apostol Pablo, ang tanan nga ulubraho niya, ang tanan nga ginhimo niya, ang tanan nga mga natudlo diri sa balan nga kasulatan about the ministry of the Apostle Paul is that isa siya katao nga humble, isa siya katao nga hindi siya bugalon, mapainubuson siya. He is not
proud bangod sang iya abilidad, bangod sang iya mga ginaobra. Kay may mga tao subong niya nga ginapabugal nila hindi ang Dios kundi ang ila iya abilidad, ang ila kaalam. Muna gani nga may warning gid sa aton ang balan nga kasulatan nga kita nga nagapakataas ang aton kaugalingon, you that standeth, take heed lest you fall. Kamo nga nagakilala nga nagatindog, malig-on kamo, ay maghalong, magandam, kay base ikaw man mapukan. That's why, ang ginatukoy sini, ining mga tao bala nga dawala Diyos sa ila nga ginaobra, dawala ang Diyos sa ila nga mga achievements. Muna nga ang tanan nga kamanggara naton, ang tanan nga mga achievements naton nga aton na angkon, sa Kristohanon nga prinsipyo, ginatudo sa Biblia, wala gid ina kung wala ang Diyos sa aton kabuhi. Kung wala siya nagbulig, kung wala siya nagpanguna. Kaya bisan pa ining aton ni nga strength, ang aton ni nga kabaskog, hindi ni aton, iyan is ang Diyos. Ang Diyos ang naghatag sa aton sing kabaskog, bisan pa sa pagkuha naton sang kamanggaran. It is God who give us strength to get wealth. Munang hambal sang Diyos sa daan nga katipan sa Old Testament. Nga muna ang Word of God, nga maangko naton ang kamanggaran, it is because of the strength nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Pero taliwas sa mga batasan subong sa madamo nga mga katawan nga kung daw nag-uswag na ang ila kabuhi, wala na ang Diyos. Kay ila iyagin kilala nga naangkon ko ni bangod sa akon nga abilidad. Naangkon ko ni bangod sa akon nga pagpahulas without recognizing the goodness of God. Without recognizing nga ang Diyos ang ginalinan sang tanan nga gina-enjoy naton sa aton nga mga kabuhi. Kani amo ni ang una gid no nga pamangkot. What do we need to win the race? Okay, so last Wednesday aton na ni na talakay nga ang una gid nga kinanglanon naton ang aton example amo si Apostol Pablo. Ano ang yara saya sa mga ginhambal niya di kagina, nakita naton nga si Apostol Pablo isa ka alagad sang Dios, isa siya ka Kristohanon nga disiplinado. May disiplin sa iyang sarili. Gani ang una gid nga sabat sa sining pamangkot, what do we need to win the race for this year 2026? Una gid, we need discipline. Kinanglan naton ang pagdisiplina, kinanglan naton ang pagkontrol, ang pagpugong naton sa aton kaugalingon nga hindi lang kita magpataka obra sa mga bagay without recognizing sang mga bagay nga gin padumdum sa aton sang Dios nga dapat naton himuon para sa iya. So amo ning minsay para sa aton bilang mga Kristohanon. We need discipline. Kinanglanon gini naton. Gani mo na nga sa different aspects ng aton kabuhi, we need discipline. Spiritually, kinanglanon naton ang disiplina nanungod sa aton relasyon sa Dios adlaw-adlaw. We need discipline. Kinanglanon naton. Mo na nga madamo sa mga tao nga nahulog ang nanging resulta failure sa ilang kabuhi. It is because wala disiplina. For example, muni sa aton, hindi lang sa spiritual aspect, even in the physical aspect of our lives, kinanglan naton ang discipline. Kaya kung hindi mo disiplinon imo sarili, for example, sa panahon subong nga damo sa mga balatian nga nagasulod sa aton lawas, it is because nga nagakatabo ini kay ang tao wala na disiplina sa kung ano nga diet, ano nga pagkaon ang ipasok niya sa iyang lawas. Pagusto lang. Tamo na nga bangod wala disiplin sa intake sa physical realm sang aton nga kabuhi, kundi amo na madamo sang mga sakit nga nagaabot. Madamo sang mga sickness nga nagaabot sa isa ka tao. It is because nga wala discipline physically. Wala pagdisiplina sa iyang sarili nga lawas. Kung ano ang kaunon, ano ang dapat buhaton. Kani salamat nga sa
and wealth nga kahimtangan. Ang Dios concerned gid sa aton nga health. Ang Dios concerned gid bisan pa sa aton ginakinanglan, and that is wealth. Kinanglanon naton sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Kag ang Dios may ara gid nga guidelines through His Word kung paano naton pangalagaan ang aton nga lawas. Amo na nga ang hambal sang Ginoo, ang hambal sang balaan nga kasulatan, ang aton nga lawas halungan naton bangod templo ini sang balaan nga espiritu. Munang hambal ni Pablo sa mga taga-Korinto man nga Kristohanon, sila niya, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Wala bala kung mo kay balong ang inyo lawas, templo na sang balaan nga espiritu, nga ang balaan nga espiritu amo nang nagapuyo sa inyo kabuhi. Ngani, take care of our bodies, aton ni alagaon, aton ni halungan. Kay kung hindi naton disiplinahon ang aton kaugalingon sa physical nga aspeto sa aton kabuhi, ang mga resulta sini hindi gid maayo physically. Kani we need discipline. Muna nga aton ginapadumdum sa sining year 2026 sa aton mga kauturan, importante gid ang disiplina nga mag-aabot sa aton kabuhi. Kay ang bisan pa ang mga tao sa sining nga kalibutan, mayara nga grupo sa mga katawhan nga para sa ila importante ang physical discipline, hindi lang physical kundi tanan na nga pagdisiplina sa mga trabaho bala nga ila napasukan. Amo na nga itong nagligad nga Miyerkules, na hatag ni nga example nga hambal sang isa ka bantog na speaker nga sila niya kung may pinakadisiplinado pa nga tao sa kalibutan, inaamo ang mga astronauts. No? The astronauts, amo ang mga tao na disiplinado. Kaya ang mga astronauts, ato na ninahibalan nga mo sila ang mga katauhan nga naga-explore sang space. Naibalaan natin kung naman nagakatabo sa space, it is because sini nga mga katawhan, amo ning ila trabaho. Kag before ni sila i-recruit sang kung ano nga government, labi na sa Amerika, ang US government, wala ni sila nagapamulot-purot lang kung sino ang ila gusto, ang ila gusto nga maging astronaut, kundi ila ginigi maid-id nga ginapili. Ilagid ginadetect kung sino ang mga tao nga qualified to be an astronaut. Muna nga, they are chosen carefully. Mainandamon gid nga ginapili sang American government ang mga astronaut nila. Kaya hindi basta-basta ang trabaho sang mga astronaut. No? Muna nga, ang mga astronauts, they go through rigorous training. Grabe nga training, mabudlay kaayo, mabudlay to the point nga bisan pa ila balas, ila dugo, halos magatululo na because of the rigorous training nga dapat nila i-undergone. That's why sila amo ang mga disciplined people nga kung matapos na nila ang ilang training, qualified na sila na magsakay sa spaceship kag mag-explore sang espasyo kung sang space. Muna nga dako nga share, dako nga investment sang government ang pagpili sang sini nga mga grupo sa mga katawan. Kag makita naton nga sa aton man spiritual life bilang mga believers of the Lord Jesus Christ, kinanglan man all believers must be also disciplined. Ang tanan nga mga tumuluon ni Kristo Jesus, ang tanan nga mga Kristohanon, kinanglan mangin disiplinado man nga mga katawan. So, ato na din natalakay, in what ways, sa ano ba lang nga mga pamaagi, kinanglan ba disiplina nato na aton kaugalingon? For example, we must be disciplined in our devotional life. Kinanglan mangin disiplinado kita sa aton nga devotional nga kabuhi. When talking about devotional life, inabalang hindi lang kita magpataka obra sa mga lubrahon without consulting God sa adlaw-adlaw sa aton nga kabuhi. Kamo ni nga when we talking about devotional life, ang ma-relate naton diri ang aton relasyon sa Dios adlaw-adlaw. Kay
kinanglan ma-maintain naton, mapadayon naton ang kabuhi nga napain sa mga tao nga wala pa Kristo sa ila kabuhi, sa mga tao nga wala pa relasyon sa Dios. Kaysa kamatuuran, diri sini nadayaan ang madamo nga mga katawhan because of their religion. Bisan pa nga klaro na kayo nga ginatudlo sa Bible nga mali ina, tiko, kasalanan. Pero because of their being religious, ginapadayon ubra kay ga-enjoy sila Nga bisan pa ang ina nga mga activities, labi na sini nga mga inadlaw. Wow, makita naton nga ang kalibutan damo na nagabalintong sa kasalanan. Klaro kayo nga ang ina nga magabagay ginaobra, gin-condemn na sang Ginoo. Bisan basahon ang Old Testament kang New Testament, pero ga-enjoy subong ang mga katawan. Without knowing, without consulting the Word of God, kung bala ina, God glorifying, o kung kaakigan sa Diyos. Muning isa ka maturan nga hindi na hibalan sang kisa sa madamo nga mga katawan. Nga naghambal bala ang Bible, God is angry with the wicked every day. Ang Diyos nagakaakig man sa kasalanan. Nagakaakig siya sa mga katawan na nagahimo sang wickedness. Kag there are lots of wickedness that are happening in the world today, ang ginagamit reliyon. Reliyon. Abi naton bala, basta reliyon, iya sang Diyos. Si Satanas may reliyon man siya. May ara man siya gani nga simbahan. Ginpundar dito sa Amerika, sa California. May Church of Satan. Ginorganisar. Hindi lang ko ka sigurado ginsang talana nga pitsa, pero the Church of Satan was organized dito sa lugar, sa state sang California. Dito ginpundar ang Church of Satan. Gasimba man sila. May worship service man sila. Ugaling ang ginapadunggan, hindi ang Diyos. Pero subong iya ang maniobra ni Satanas, ginapadayon niya lang ang mga religious practices subong. Kaya ang iya maniobra, deception, madayaan niya ang tao nga abis ang tao, okay lang. Kay daw si Kristo man kuno ang ginapadunggan, pero sa kamaturan, hindi si Jesus. But kung sino na ang kasulatan. That's why, ang mga Kristiyano dapat makabugtaw na sining kamaturan. Nga ang kalibutan nga aton karon ginapuyan na puno na sang kasalanan. Bisan diin ka lang magkanto. Sin is very rampant. Religyoso ang mga katawhan. Yes, managani nga religyoso. Pero wala Kristo sa ila kabuhi. Gani mo ni ang mga pagpangdaya sang kaway. That's why diri naton talupang doon nga ang mga tumuluo kinanglan must be also disciplined. Disciplined in devotional life. Disciplined in what we think. Madisiplinado kita sa aton nga mga ginapaminsar kay delikado ning aton ng mga ginaisip. Madamo sa mga tao nga nahulog sa kasalanan, nahulog sa destruction. It is because nag-umpisa sa ilang nga mga ginapaminsar, sa ila utok. Namuning disciplined in what we think. Kay ang pag-ubra sang kung ano nga mga ulubrahon, dira na ginabalay unagid sa aton mga kaisipan. Para sa aton ginaisip, ipasa sa aton tagipusoon, ang tagipuso naton abo ang mag-motivate sang different parts sang aton kabuhi, amo magapahulag sang aton nga tiil, magapahulag sang aton nga kamot, magapahulag sa aton baba nga makahambal kita sa mga bagay instead of speech that are glorifying to God, ang nagtunga mga pululungon nga hindi nakahatag kalipay sa Dios. Kani disciplined in what we think and disciplined in what we say. Disiplinado kita sa mga bagay nga aton ginambal. Amo na nga permi ko ginahambal even sa church nga we must be careful
sa mga bagay nga ginambal naton, nagahalin sa aton baba. Kay ang speech, words, has power. Power to build up and power to destroy. That's why, siling naton nga, perming ko rin ginambal man nga, ang nursery rhymes bala, be careful, little mouth, what you say. Ikaw nga baba ka, maghalong ka sa mga ginahambal mo, kay base kon, madamo na nga kabuhi ang naguba because of your mouth. So, sa Kristohanon, this is a principle nga dapat mai-apply naton sa adlaw-adlaw. Kay damo na siyang naguba nga kabuhi, naguba nga pamilya, bangod sa baba. Sabi na, ini kay uso na ni subong inang ginaterm nila, ginagamit nga term mga marites sang aton syudad. Wala na sing maobra kundi ang pagbantay sa kabuhi sang iban kag himuan sang kung ano nga mga isyo hasta nga naguba ang kabuhi sang sina nga individual na apektuhan ang pamilya kag nangin makaluluoy ang kahimtangan. Okay, so sa siningat yun, amo niya ang aton talupang doon. We need discipline. And ang aton ginbasa kagina nga sulat ni Apostol Pablo, we must achieve self-control. Kinanglan kay balo kita mag-control sa aton kaugalingon. We must achieve self-control. Kaya ang hambal ni Apostol Pablo, no? Ang hambal niya sa verse 24, nakahibalogid kamo nga sa palumba naga-intra ang madamo nga mga manog dalagan pero isa lang sa ila ang makabaton sing premyo. Gani magdalagan kamo agod nga makuha ninyo ang premyo. Ang tagsa kahumalampang nga nagahanas nagasunod sing maid-id sa mga tulumanon. Amo na nga if everyone who are involved in the race must be temperate in all things. Muni nga ang butsilngon sang temperate in all things, nagasunod sing maid-id sa mga tulumanon. In every athletic competition, may mga rules and regulations. So kinanglan magpasakop, magpaidalom sa rules sa tulumanon. Kag muna nga kinanglan gid ang disiplina, hindi makapagusto-gusto obra ang mga involved sa dalaganon sa mga bagay nga iya pagahimon. Bisan ang iya nga pagkaon, ang iya diet, ang iya nga physical fitness, ang mga ginatudlo gid sa mga athletic persons nga kung naga-intra sa mga athletic competition, labi na sa dalaganon, kontrolado ang iya nga pagkaon, kontrolado ang diet, hindi ka makapagusto kaon kung ano ang gusto mo na naluyagan, kaunon mo dayon. May mga ginabawal. Okay, ganyan mo ni nga sa siningation sa aton ni nga pamalandong. Una nga bagay nga ginhatagan naton sang pagsabat ang pamangkot. What do we need to win the race? What do we need to win the race? Ano ba lang ang mga kinanglanon naton para makadaog kita sa dalagano naton sa sininga year 2026? Okay, for this year 2026, discipline is very important. Kinanglan sa aton pagdalagan para sa Ginoo. Kaya ning dalagan nun hindi man ni para sa aton gid nga kabantugan, para ni gyapon sa Ginoo. Nga kaya ngambal dira sang nagligad to nga Merkulis, gigamit naton ang Hebrews chapter 12. Ang Ginoo mismo ang nagbutang sini sa aton atubangan. Isa ka dalaganon that was set by the Lord for us. So, siya ang naglahad sini, siya nagplastar sa sini nga dalaganon. Gani, ang aton pinakamotive for the glory of the person who has set us for this race. Kay mayaan sang isa ka persona nga naghatag sa aton sang sini nga dalaganon. And that person is no other than the Lord Jesus Christ. Kay siya ang example naton. Sang pagkarinya sini nga kalibutan, gin fulfill niya gid ang iya dalaganon, gintuman niya
to the point nga dito siya ginlansang sa cross sang Kalbaryo because of doing sa mga guidelines o kung sa mga tulumanon nga gintugyan siya sa iya sang amay sang pagkaringa sa sininga kalibutan. Okay, so this time maga-proceed kita sa ikadua nga sabat. What do we need to win the race? Ang Philippians chapter 3 verse 12 hasta sa 14. Basahon ko naman diri sa hiligaynon nga Biblia, ang hambal. Wala ako nagasiling nga nalambot ko na ini. Ukon nga nanginhimpit na ako. Nagapadayon ako sa pagtinguha, sa pag-angkon sang premyo nga tungod sini na angkon ako ni Kristo Jesus. Matuod gid, mga kautoran, wala ako nagauna-una nga nalambot ko na ini, kundi ang akon ginahimo, amo ang paglimot sang tinalikdan, kag ang paghimulat sa paglambot sang ginaatubang ko. Gani, nagadalagan ako sing tadlong, padulong sa lalambuton, agod madaog ko ang premyo, nga amo ang pagtawag sang Dios paagi kay Kristo Jesus sa kabuhi sa langit. And so through these verses nga aton ginbasa, ang ikadua nga kinanglan, ang ikadua nga kinanglanon para magdaog kita sa aton dalaganon for this year 2026 is what we call direction. So, ang una, we need discipline. Ang ikadua, in order to win the race, we need direction. Kinanglanon naton ang direction. Muna nga sa sining ginhambal ni Apostol Pablo, forgetting those things which are behind. Ginkalimtan ko na ang mga butanga nagtaliwa na. It is because nga we cannot win by looking back. Nigid kita magdaog kon ang basihan naton ang aton nga mga failures tong nagligad nga year 2025. Muna nga ang ambal ni Pablo, may direction ang iya pagdalagan. That's why we need direction. Forgetting those things which are behind. It means leaving the past behind. Forgetting old wrongs and wounds. Kalimutan na naton atong mga nagtaliwan na nga mga naubra naton nga mali. Talikdan na naton atong mga pilas nga na-experience naton sang nagligad nga year 2026. Forgetting old wrongs and wounds. Kagangambal ni Pablo, reaching forth unto those things which are before. Ang pag-abot sa mga butang nga yara na sa atubang. Nagagulugan, ano ang butsilingon sini ni Pablo? It means, una, mahambal naton nga, we must seize opportunities to serve Christ. Seizing opportunities to serve Christ is very important for this year, 2026. Sa sining year 2026, damo sa mga opportunity nga mag-aagi. Amo ganina nga, kung mag-agi, mag-abot ang mga opportunities, ang ambal, seize. Ang butsingon, grab every opportunities nga maatubang naton for this year 2026. In that opportunity is to serve Christ. Kaya mo nang hambal ni Pablo sa tanan nga mga Kristohanon, ang rason kung nga ginluwas kita sa Ginoo, kay ang the very reason for us why we are saved, pirmi nato na batian, we are saved to serve. Ginluwas kita para mag-alagad. Base ma-misunderstood We are saved. It means no question na about salvation. Naluwas na kita. And after salvation, what is next? So,
Ginluwas kita para mag-alagad. Amo ni si Apostol Pablo, amo niya ginimo ang bangod na angkon niya ang kaluwasan, ang iya ginimo, nag-serve siya sa Ginoo. And through his service, makita naton, he is our example, makmo pila ka libro ang nasulat niya sa New Testament. How many books? 13. 13 ka libro ang nasulat ni Pablo sa New Testament. That's why out of 27 books of the New Testament, 13 books were written by the Apostle Paul. Bao grabe. It is because resulta in isang iya nga pagkalinwas. Kaya ang ebidensya sang isa ka tawo nga naluwas, may resulta na eh. Mugani na nga ang 2 Corinthians 5:17 gahatagid klaro sa tanan nga mga Kristiyanon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Nagkakulugan may buluhaton, may pagserbisyo, may pag-alagad. Ang amo ni ang ebidensya sang matuod nga tao nga naghinulsol sang iya kasalanan kag nagtuo sa kay Kristo Jesus kag nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang iya Ginoo kag manluluwas. Kani amo ni ang isa ka klaro nga bagay nga dapat hindi na niya dapat arguhan kay ginatudlo sa Bible nga ang kaluwasan maangko naton sa isa gid lang kapamaagi ang pagtuo naton sa kay Kristo Jesus. Ang pagbato naton sa kamaturan nga siya nagkarisa sini nga kalibutan, naghimo sang mga hilimuon paagi sa direksyon sang amay, pagkatapos ginlansang sa cross, napatay, apang sa sulod sang 3 ka adlaw nabanhaw, kag sang iya pagkabanaw, nagkayab dito sa langit. So this is the gospel. Gagang pinaka-focus gid about the resurrection of the Lord Jesus Christ. So kung tuuhan nato nini, ay ang hambal sa Biblia, naangkon nato ng kaluwasan. Kag hindi man mali nga ato na agdahon siya sa aton kabuhi nga Kristo Jesus, ikaw na ang akon nga ginatuan, nga akon Ginoo. Ikaw nang magakontrol sang akon kabuhi, wala na kung sa iban nga pagatalupang doon pa nga pagatumanon kundi ikaw. So ang resulta sini, bangod nagapasakop na kita sa pagbuot ni Kristo Jesus, ay himuon na naton ang mga buluaton nga ginbilin niya sa aton diri sa sini nga kalibutan. That's why isa sang buluaton niya amugid ang pag-reach out sa mga katawhan nga wala pa Kristo sa ila kabuhi. Iya ini ginbilin sang pagkayam to sa langit. Sino ang dapat mag-ubra sini? So, aton buluaton. That's why we are commanded nga i-share naton, isugid naton ang gospel sa iban nga mga katawan nga wala pa nakabati, kag wala pa naangkon ang kaluwasan kay through the preaching of the gospel, kung iwali ang maayong balita, amuning pamaagi nga ang tao makatalupangod sang iya nga kahimtangan. Kag mangin aware siya nga kinanglan niya gali ang kaluwasan. Gani amo ni ang isa ka klaro nga bagay nga ginatudlo sa balan nga kasulatan. That's why ang una nga kinanglanon naton para maging winner kita for this year 2026 is that we need discipline. Kinanglanon naton ang disiplina. Ang ikadwa, kinanglanon naton nga sa aton pagdalagan may direction ang kung sa kuan pa, may direction ang iyong ating pagtakbo sa Tagalog. May destination o kung may palakadtuan gid, may direction ang aton pagdalagan. And amuini nga silingri forgetting old wrongs and wounds, kag ang hambal reaching forth unto those things which are before, seizing every opportunities to serve Christ. Sulito naton luat ang tanan nga mga linuwas, ang tanan nga mga save, ginhatagan gid sang opportunity para mag-serve sa kay Kristo Jesus, para mag-alagad sa Dios. So ining term ni ining phrase ni nga ginambal ni Pablo, reaching forth unto those things which are before, it means stretching forward with anticipation.
stretching forward. Ina ba lang daw pareho nga ginunak mo ang imo kamot sa paghimo sang lalabuton para sa kay Kristo Jesus nga mayara nga anticipation. Mo kung magambal anticipation nang may ginapaabot gid. And what is the anticipation? Kadalagan. Winning. Stretching forward with anticipation. And then, ang reaching forth unto those things which are before, it means eagerly welcoming all spiritual challenges. Muna ngambal na akong kayo na. In year 2026, this is another year for all of us who are Christians for many challenges. Madamo sang challenge nga masugata naton sa sininga year 2026. Kagang ining nga mga challenges, sometimes ining mga challenges for our good, kung kisa makaabot man kita sa punto nga kung i-accept naton ang challenge, may mga kabudlayan, kung kisa siguro may pagpatulo sang luha, may pagpahulas. Pero initan ng challenge, kay ang hambal sa balaan kakasulatan, kung aton ni batonon ang ini nga challenge for this year 2026, ang Romans 8:28, ang hambal, all things work together for good. So ining mga challenges, compose ni ang mga good or bad nga mga experiences naton, pero salamat nga ang Biblia nagahatag sa aton sa pagpadumdum. All things work together for good to those who love God. So sa year ni 2026, way ta kay bala mo nang hambal ko ginawa, lagi ta kay balo kung ano ang mga prediction nga magkanabo sa sininga year 2026. Pero ang mambal ko lang niya nga sigurado this year 2026, damo man nagyapon sang troubles, damo man gyapon sa mga negative things nga magkatabo. Because hindi pa naghari ang Ginoo. Ang ara pa nagagala ang kaaway. Nagapangita sa ang iya nga mga tulukbon. According to the Apostle Peter, no? Be sober, be vigilant, because your adversary, like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amo na nga ngambal, magmangin alerto kamo, magpulaw, magbugtaw. Kay ang inyo kaaway, kapariyos ang nagangurob nga leon, nagaluyong-luyong, nagalagaw-lagaw, kag nagapangita sang iya tulukbon. Sino ang tulukbon sang kaaway? Mga Kristohanon. Ang mga tumuluon ni Kristo Jesus. Gani muna nga maghalong kita, madetect naton ang taktika sang kaaway sa sininga panahon. Muna nga hindi kita magpadinggoy sa iya nga mga scam. Ususubong na mga scammer. Si Satanas scammer siya. Gina-offer niya ang mga good things sometimes sa imo, pero gali ang resulta scam para gali sa imo kalainan. Gani mo ni nga sa siningit yon, amuning mensahe nga aton diri makuha. What do we need to win the race? First, we need discipline. Secondly, we need direction. So, reaching forth unto those things which are before, it speaks about direction. Kaga muna nga, we must be eagerly welcoming all spiritual challenges. Kag ang diri kita magtakop sa ato ni nga pagpadayon, salamat nga may mga kauturan kita nga nagapadayon sa pagpakigupod sa aton programa The Living Word. Arbolario Micah is watching. Salamat sa akong asawa, ang akong avid listener kag viewer sa aton program The Living Word. And then also si Sister Rosa Marsahisi is watching. Sister Rosa, salamat sa imo pagpakigupod man sa aton programa sininga hapon, kabay nga ang ginuugid magapadayon man sa pagpakamayo sa inyo dra, labi na sa inyo nga ministry, sa kay imo husband Pastor John Sahisi, kabay nga ang Ginoo magapanguna man sa inyo nga pagpangalagad sa Ginoo, and also sa akon nga hinablos sa kay Hazel Prael sa Laguna ni. So ting salamat gid, masugid ko man nga listener sa aton programa The Living Word. Kamusta lang da kay Ita? Kabay nga yara gin kamo pirmi man sa sentro sang kabubuton sang Ginoo, gapadayon gapon nga nagasalig kag nagatugyan sa Ginoo sa tanan nga mga ginaobra ninyo dira. And also Hara Silvestri is watching. Hara, salamat sa imo man pagpagiupod sa aton programa The Living Word. So sininga pon sa aton ni pagpadayon, may mga
pila pa lang ka gutlo na umpisa naton nga ining isa pang statement of the Apostle Paul nga ginhambal niya, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. And may ginhambal pa siya nga niya, pressing toward the mark. Pressing toward the mark. Ang butsingon nagatinguwa gid siya. Ining word ni nga pressing very important nga bagay ni nga niablang imugid gina kunsakuan pa gina-press mo ang imo sarili nga bisan pa daw kabudlay na pero bangod may goal ikaw may lalabuton imugid ginatinguan nga maabot. So ano ang ginahambal sini? There are 3 things nga makuha naton, 5 things nga makuha naton sa sining statement ni Apostol Pablo nga pressing toward the mark. Una, making the best use of time for service. Kinanglan, gamito naton ining tion nga yara pa sa aton para sa pagpangalagad sa Ginoo. Samtang may time pa kita to serve the Lord, himuon na naton para basi mag-abot nga hindi na naton magamit ining mga kahigayonan nga yari subong sa aton nga makahimo sa mga biloton para sa Ginoo. Tani mo ni nga ang aton nga pinaka the best asset sa aton kabuhi sa adlaw-adlaw is our time. Amo niya ang makapapantay sa aton sa mga billionaires and millionaires sa sining nga kalibutan. Bisan pa ang pinakamanggaranon nga tao sa kalibutan, pariyo kita when it comes sa time. 24 hour a day ang ila, 24 hour a day man ang sa aton. Gani, ang amuning aton the best asset, ang aton time. So ano ang imo naton? Use of time for service to the Lord. For service to God. Gani, himuon naton ang pinaka-maayogid sa sining mga tinion nga gintugyan sa aton sang Ginoo. And then, another thing nga makita naton about this pressing toward the mark, nga ambal ni Apostol Pablo, is always living for the glory of God. So, diri kita magyan, always living. Ning kabuhi bala nga sa adlaw-adlaw ang aton pinakagol iya, ang kahimayaan sang Dios. Hindi ang aton, kundi ang iya sang Dios. Kay automatic na manaya. Basta ginauna naton ng Dios, ang resulta, all these things shall be added unto you. Di ba mo nang ambal sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. If we are seeking first the things of God, no problem na ya sa mga things nga behind. Ganyan mo na nga ang motibo naton sa pagpangalagad sa adlaw sa Ginoo sa adlaw-adlaw sa aton kabuhi is to give glory and honor to Him. Always living for the glory of God. Gani sa aton pagtakop, munang hambal sa 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Himuon naton ang tanan nga bulaton para sa kaymayan sa Ginoo. Pareho sining ginahimo naton sa aton Living Word radio broadcast. For the glory of God ni. Ginagamit lang ang radio station, ginagamit diri ang mga manugwali, ginagamit ang Word of God, ang Biblia nga ginabuksan diri, kay ang pinaka-purpose para mataga naton himaya ang Ginoo. Gani kabaypas siningat yon sa aton pagtakop sa sining aton nga programa abyan. Kung di ka pa kasiguro sa imo kaluwasan, siguruhan na. Ang kasiguruhan, amugid lang ang pagtuo mo sa kay Kristo Jesus. Kilalahon mo nga ikaw makasasala, magpalapit ka sa kay Kristo Jesus, tuuhan mo ang yaginhimo dito more than 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos, imbitaron mo siya sa imong kabuhi, batunon mo siya bilang imo ginukag imo mandulas. Kung himuon mo na ang hambal sang kasulatan, naangkon mo na ang kaluwasan. There is only one way to be saved. Hindi reliyon, kundi relasyon mo sa Ginoo. Maangkon mo lang ang matod nga relasyon sa Dios kung gintuuhan mo kaginbaton si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Sa liwat, ini ang inyo abyan, Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church, dira sa Cubaysor, diri sa Malay Aklan, naga sulit
sang pag-challenge sa inyo, nanungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan, yara gid lang sa kay Kristo Jesus. Bye-bye.